Minay, nandito po ako, dating bumabanat kay Pastor Kibuloy, dating oposisyon na lumalaban po dito sa KOJC, pero nung sila po ay nagpaliwanag sa akin at pinakita nila ang ganda ng KOJC po, nakumbinsi po ako na ito si Pastor Kibuloy ay hindi lamang dapat po talagang siyang maging senador dahil sa sobrang ganda ng ginawa niya sa kanyang community. Kaya po ako nandito, maraming sa atin nag-iisip na bakit si Pastor Kibuloy? Ano ba ang nagawa niyan? Alam niyo po, si Pastor Kibuloy po ay maraming nagawa, maraming natulungan, hindi lamang po ang mga KOJC, yung kanyang community. Pag pupuntahan niyo po sa Davao, makikita niyo yung napakalaking kingdom doon, pinakamalaki sa Pilipinas. Yung kanilang lugar ay nasa Pilipinas na isang third world country, pero first world ang lugar nila. Kung meron po sana tayong picture na may papakita dito, mas maganda. Ayun. Ayan. Ako yan eh. Pangit yan. Huwag yan. Yung iba, yan. Kung makikita natin po ang mga ginawa ni Pastor, hindi lamang po yan. May Glory Mountain pa, Prayer Mountain, para po kayong nasa Japan sa sobrang ganda. Yan o yung sinasabi ng bangag na presidente na masamang tao daw. Paano isang puno magbubunga ng masama kung ito'y napakaganda, di ba? Yes! Nakakita po ba kayo ng isang mangga na bumunga ng bayabas? Malabo yun. Wala! O di kaya isang bayabas na puno bumunga ng mangga? Wala! Kung may bungang maganda, sa tingin ninyo, ang pinuno nila ay hindi maganda? Imposible po yun. Kaya ho maganda ang community ng KOJC dahil po sa magandang pamamahala ni Pastor Kibuloy. Tama! Kaya mga kababayan, sana ho, kahilingan ko lang, lalo na ho sa mga hindi taga KOJC dito, magsaliksik ho tayo. Huwag ho tayong maniniwala basta-basta sa kwento. Dahil ang tunay na fake news ay nanggagaling mismo sa Malacanang. Agoy! Ngayon nga, meron silang bayarang vlogger na nasa Malacanang. Bakit bayaran? Sinasahuran ng gobyerno eh. At sinasabi, yung panahon daw ni Pangulong Duterte magulo. Yung panahon daw ngayon ay maayos na. Naniniwala kayo doon? Hindi! Naniniwala kayo na maganda na ang peace and safety ng ating bayan ngayon? Hindi! Kung makikita nyo sa mga balita, di ba? Ang dami ho dyan, kaliwat kanan, mga bata, ginahasa, baby, ginahasa. Bakit? Dahil libre na ang droga ngayon. As in, madali nang makabili ng droga ngayon. Kaya mga kababayan, sana ho, dito sa darating na eleksyon, wag nating pahintulutan na mapuno ng team bangag ang ating gobyerno. Sabi nila, di ba, ang PDP, mga inutusang bumili ng suka. Mas okay na yun kaysa naman inutusan ng rugby. Na bumili ng rugby, di ba? Kaya mas okay na po yung inutusan bumili ng suka. Bago po ako magtapos, gusto ko lang po i-acknowledge yung dalawang magiting na party list na nandi dito. Walang iba o, siyempre, ang ating kaibigan na si Congressman Greco Bellica. Yan po ang nagpatanggal ng pork barrel. Yes! Na ngayon ay binalik. Ayan po si Congressman Bellica. At siyempre, ang matikas, ito, hangang-hanga ako dito sa mag-partner na ito. Si Congressman Cardema at yung kanyang asawa. Ayan. Magandang araw. Di ba, bilip na bilip tayo dito di ba? Sila lang yung pumalag kay Romualdez. Sa mga bataang aso ni Romualdez. Kaya, saludo kami ma'am sa inyo, sir.
Duterte Youth pala. Duterte Youth, DG, Party List, at syempre, ayun, no, si Ma'am, ABP. Ayan po, Ma'am, hello po. So, ayun lamang po, maraming salamat. Ako po si Banat Bay, mabuhay po tayong lahat. God bless everyone. Lagi tandaan nyo, dalawang bagay. Dalawang letra. PP. Hindi po bastos yan, PP. Puso. Dan tayo mananalo. Puso, ipaano talaga natin sa ating mga kapitbahay, kaibigan. Puso. Ibigay natin, ipakilala natin ng PDP. Pangalawa, panalangin. Okay? So, let's always pray for our country. Maraming salamat po. Lahat po ba tayo dito, Team Suka? Kasi yung mga kandidato natin, tinatawag ng mga nasa kabila na napabili daw ng suka. Pero, sa tuwing dumadapo ang mga kandidato natin, kahit saang lugar sa Pilipinas, pinagkakaguluhan. So, ibig sabihin, mas mahal ang mga kandidato natin. Yun. Anyway, ako nga po pala si Master Judea, miyembro po ako ng Mandaros. Kami yung maiingay sa social media at ngayon pinag-iinitan ng kamera. Pero magpasalamat tayo dahil nandito tayo nakalaya pa. Yan, nasa laya pa. Pero, nandito po kami ngayon, mga kababayan, para makipag-usap po sa inyo. Wala kaming dalang artista, pero yung mga sumayaw kanina, mas magagaling pa sa mga artista. Yan o. Di ba? Wala kaming artistang dala, pero ang dala namin ay pag-asa. Ayun. Ito po ng mga kandidato natin, ito po yung mga sinala. Yung mga sinasabi sa kabila na pinabilihan ng suka, reverse psychology nila yon dahil alam nila na napakalakas niyan. Bakit? Ano ba itatapat nila dito? Halimbawa, number 58, si Pastor Apollo Sikibuloy, na gustong-gusto niya sana kayong makausap, pero nandun siya nakakulong dahil pinag-iinitan, kinulong ng walang kasalanan. Dahil alam nila na si Pastor Apollo Sikibuloy ay nagpapadalo ng politiko. At dahil natitreten sila, lahat ng malalakas, pilit nilang ginigiba. Si Pastor Apollo Kibuloy, anyway, kami po ay hindi miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. In fact, kami po ay kritiko ni Pastor ng matagal na panahon. Pero ang ginawa ni Pastor, imbis na kami ay kagalitan, kami ay kanyang inimbitahan para mag-obserba doon sa kanyang kaharian. Pero kahit anong gawin namin, kahit saang sulo kami pumunta, wala kaming nakita na kahina-hinala at kaduda-duda. At imbis na kami ay magduda, kami ay namangha kung anong mayroon ang nagawa ni Pastor Apollo Sikibuloy. Kaya naman, mga kababayan, pilit po nilang sinisiraan. Pero, hindi po yan ang pinunta namin dito. Ipinunta namin dito para iawit po sa inyo ito ng mga kandidato natin. Kami po ay nakikiusap at hinihingi po namin ang tiwala ninyo. Hinihingi namin ang tiwala ninyo na iboto nyo po ang mga ito. Hindi na kami mangangako. Tingnan nyo na lang po yung kanilang mga track record. Hindi kami mangangako, pero ang isusukli ng mga kandidatong ito ay maka-Diyos, makatao, at di kalidad na serbisyo. So, hindi ko na po patatagalin pa dahil alam ko, inaabangan ninyo yung mga kandidato natin. Pero ito lang, ang gusto kong sabihin, pagkatiwalaan natin silang lahat dahil nakakasiguro tayo na lahat lang ito ay para sa Diyos
at sa Pilipinas nating mahal. Mabuhay ang PDP laban! At mabuhay ang Pilipinas kong mahal! Maraming salamat po. Una, batiin natin, syempre, yung laging pinipigilan at inaawat. Ito ang mga nakatagong mga heroes ng bansa natin. Palakpakan naman natin ang mga vloggers na nandiyan dyan. Lahat po, subscribe kayo sa kanila dahil sila ang tunay na nagbabalita ngayon. Hindi nababayaran, hindi nahahawakan sa leeg. Tama po ba o tamang-tama? So hindi ko na maisa-isa, basta nandyan yung mga vloggers, pakisubscribe po silang lahat. Dahil hindi po nakakarating ang ibang balita sa mainstream. So kailangan po natin ang mga vloggers. Practice lang po. Kiboloy! Stop! Ngayon naman, Duterte! 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 Stop! Ngayon, practicein natin, ha? Kibuloy, Duterte, Kibuloy, Duterte. Okay po ba? Ay, mahina! Isa pa, okay po ba? Kibuloy, Duterte, Kibuloy, Duterte. Stop. Okay? Sino po ang hindi ngiwi? Kibuloy, Duterte. Ulit. Sino ang siguradong hindi adik? Kibuloy, Duterte. Kibuloy, Duterte. Kibuloy, Duterte. Stop. Ako ang hinihingal, ha? Alam nyo po, isa sa mga pinagmamalaki ko, itong mga ating senador. Lahat po sila, alam ko, pag sinabihan ni PRRD ng drug test, hindi tatanggi. Sila po ay walang bahid ng droga. Tama po ba? Sino ang walang bahid ng korupsyon? Kibuloy, Duterte. Kibuloy, Duterte. Kibuloy, Duterte. Alam nyo po, isa yan sa programa ni Pastor Kibuloy. Ihihinto ang korupsyon. Si Pastor Kibuloy, walang bahid ng korupsyon. Kaya po pwedeng magsalita laban sa korupsyon. Tama? Bakit tayo pupunta sa luma kung gusto natin ng pagbabago? Sino dito sa mga senators na to? Sino dito ang ngiwi? Lahat pogi, no? Kasi pag wala kang bisyo, nagmumukha kang bata. Sino po sa kanila ang may bahid ng korupsyon? Bakit pa tayo sa luma? Kailan lang sinelebrate yung February 25, 1986? Tama? Bata pa ako noon. Ngayon matanda na ako. May nangyari ba sa Pilipinas? Sa totoo lang. Lalo pa nga tayo humirap Napag-iwanan na tayo. Tapos, ang ipagmamalaki nila ay yung credentials ng apelyido
ng mga senador. Eh anong nagawa nila? Ano? Nasolusyonan ba ang gutom ng taong bayan? O mas lalong nagutom? Di ba? Sino dito, wag na kayong magtanggi, sino dito yung buhay na ng 1986? Sige, pakitaas. Puro bata 1986. Umayos ba ang buhay ng Pilipinas? Yung totoo lang. Di ba puro apelyido? Apelyidong mga sikat. Wala namang nagawa. Sino ang nag-ayos ng Davao? Quiboloy Duterte! Quiboloy Duterte! Quiboloy Duterte! Stop! Alam niyo po, nakailang balik na ako ng Davao. Nakakainggit po ang Davao. Dating napakagulo ng Davao. Ngayon, maayos na. Kaya wag po nating kakalimutan. Kung gusto nating maayos, isa-isahin natin. Jimmy Bondoc, De La Rosa, Bato De La Rosa, Bongo. Attorney J.V. Hinlo, Attorney Raul Lambino, Congressman Rodante Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, Philip Salvador, at higit sa lahat, panghuli, Pastor Quiboloy. Political vlogger, SMNI anchor ay makakasama din natin ngayon. Ating tawagin, walang iba kundi si Jay Guevara. Magandang hapon po sa lahat. Itong supporter, organic, hindi yung nababayaran, di ba? Yan ang totoong mga supporter, hindi nababayaran. Hindi binayaran para pumunta lang dito. Sa mga hindi nga po pala nakakilala sa akin, ako nga po pala si Jay Guevara, isa sa mga Banateros brothers. Alam nyo, dapat nyong malaman to Yung pagtakbo ni Pastor bilang senador ay hindi ito para sa kanya. Kundi ito ay para sa buong Pilipinas. Para ho sa ating lahat. Dahil ayaw ho ni Pastor na maranasan nyo ang nararanasan niya panggigipit ngayon sa kanya. Napakapalad pa rin ho natin dahil sa likod ng kahirapan na nararanasan ho natin ngayon sa ating bansa, ay merong Pastor Apollo Sigibuloy na biyaya na ipinagkaloob sa atin. Kaya sana mga kababayan, itong pagkakataon na to ay wag na ho natin pakawalan. Katulad ho ng mga kasama niya, yan sila Attorney Jimmy Bondoc, Bato de la Rosa, Bongo, si Congressman Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, J.B. Hinlo, and Raul Labino and Philip Salvador. Kailangan na kailangan ho natin yan para sa ating bayan. Yang mga yan, wala ho yung record ng korupsyon. Wala ho yung record na nagnakaw sa kaban ng bayan. At yang mga yan ay subok na. At ni minsan hindi naman po pumalya ang ating Pangulong Duterte sa kanyang mga ini-endorsong mga kandidato. Alam nyo, isa sa mga kinabilib ko kay Pastor dahil alam nyo yung hindi pa siya nakakaupo bilang senador pero ang dami niya nang nagawa. At kaming mga Banateros ang buhay na testigo doon. Hindi lang sa KOJC, hindi lang sa Kingdom ang mga proyektong nagawa niya, kundi
pati sa ibang mga relihiyon, pati sa ibang mga lungsod, lalo na sa Davao. Meron siyang pinagawa ng mga kalsada, school, center. Tsaka ito karapat dapat talaga si pastor sa pagiging senador dahil alam niyo yun, namimiss natin na yung mga katulad ng dunong na meron si pastor na matagal nang nawala sa Senado. At yung tipong makatulong din talaga para sa ating bayan. Hindi yung puro papogi lang. Yung iba nga doon, nakailang termino na. Tapos nasa pelikula mo lang makikita. Di ba? Tsaka yung mga sinasabi nilang pinabili ng suka ang kandidato ng PDP Laban, dyan sila nagkakamali. Dahil ang mga kandidato ng PDP Laban, ang tunay na may malasakit para sa ating bayan. Hinihingal ako? Kakain ko lang eh. At alam nyo, isa pa sa mga nakikitang dito kay Pastor Apollo, unang-una yung nagawa or nangyayari doon sa kingdom. Nangyari doon sa kingdom na, alam nyo yun, sa mga hindi nakakaalam, merong generator ang Kingdom of the Jesus Christ na kayang pailawin ng isang buong Davao City. Na hindi pa yun, kayang-kayang gawin din yun ni Pastor para sa buong Pilipinas. Ako hindi na rin po magtatagal dito, mga kababayan. At ito, ulitin ko, wag na ho nating pakawalan ng pagkakataong ito na maihalal sa Senado si Pastor Apollo C. Quiboloy at ang lahat ng PDP Laban. Quiboloy! Tamang banateros, araw-araw. Sino ang nanonood kay Jay Guevara, araw-araw? Kay Master Judea? Kay Coach Oli? Siyempre, yung idol natin, si Banat Bay. Kami po ang banateros at nandito po kami ngayon. Pinadala kami ni Pastor. Kasi hindi daw siya makakadalo. Kaya kami muna ang magsasalita para sa kanya. Si Pastor Apollo Quiboloy po ngayon ay nagbabakasyon sa kulungan. Dahil siya po ay kaibigan ng ating pinakamagaling na presidente na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At yun ang kabayaran ng kanyang pagiging loyal. Alam naman natin na dito sa bayan natin, kapag ka loyal ka sa mabuti, talaga namang bababuyin ka. Naniniwala ba kayo doon? Gusto na ba natin baguhin yun? Ready na ba ang Pilipinas sa disiplinang KOJC? Maikling mga minamahal kong banateros, maikling pagpapakilala lang kay Pastor Apollo Quiboloy. Marami sa atin ang kilala na siya bilang isang successful na evangelist. Successful yung kanyang simbahan, successful yung kanyang career. Pero hindi natin alam at hindi alam ng karamihan na si Pastor Apollo Quiboloy lived among us. Si Pastor Apollo Quiboloy ay nauna nang naranasan yung mga kahirapan na nararanasan pa lang natin ngayon. Siya po ay pangsyam sa magkakapatid. Imagine, ang hirap nun. Mahirap ka na, siyam pa kayong magkakapatid. Sa sobrang hirap ng buhay nila, pinanganak siya sa Pampanga, siya po ay dinala sa paanan ng bundok dyan sa Mount Apo, dyan sa Tamayong. Sino na dito ang nakarating na or alam yung lugar na yan? Ang konti.
Ang konti. Alam nyo kung bakit konti? Kasi sobrang hirap, sobrang hirap puntahan ng lugar na yan. Yang tamayong na yan, sobrang hirap ng buhay dyan. Paanan ng bundok, masukal, farmlands, napakalayo sa kabiasnan. Sobrang hirap ng buhay, dun siya dinala ng kanyang mga magulang. At sa kabila ng kahirapan, ang sabi nga ni Pastor Apollo, siya po ay biktima ng kahirapan. Akala ko ako yung kinakawayan nyo eh. Akala ko ako yung si Senator Bato pala eh. Akala ko pa naman. Pero bigyan po natin ng Pastor Apollo, siya po ay biktima ng kahirapan. Akala ko ako yung kinakawayan nyo eh. Akala ko ako yung si Senator Bato pala eh. Akala ko pa naman. Pero bigyan po natin ng papugay si Senator Bato, ang pinakamatigas na pambato nating senador. Bondok sa. Ayan. So katulad ng sinasabi natin, si Pastor Apollo Kibuloy ay biktima ng kahirapan. Kaya po, from being mahirap, yung sinasabi nilang pinabili ng suka, nako, si Pastor Apollo Kibuloy hindi lang pinabili ng suka. Pinapunta ng kanyang magulang. Okay. Mahaba kasi yung kwento ko, 3 araw yan. Yung mga kandidato natin, may limitado yung kanilang oras. Kaya, although importante yung ating sasabihin, mas importante yung mga sasabihin ng ating mga kandidato. And let us not waste any time. I-ano na natin, tawagin na natin yung ating susunod. Ayun, and before anything else, maraming salamat sa inyong pagpunta rito. Maraming salamat sa sakripisyo. Maraming salamat sa pagpapakita ng suporta. Kailangan po natin yan para sa bayan natin ngayon. Ito po yung mga kandidato natin sa PDP. Si number 10, Jimmy Bondok. Number 22, Senator De La Rosa. Number 28, Mr. Malasakit, Senator Bongo. Number 30, Attorney J.V. Hinlo. Number 34, Attorney Raul Lambino. Number 38, Congressman Attorney Marcoleta. And number 56, Attorney Vic Rodriguez. Number 58, Philip Ipe Salvador. At syempre ang pinaka-importante sa lahat, record-breaking ito. Napapanood tayo sa buong Pilipinas. First time